Hello guys! Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome po sa aking channel. Thank you for subscribing, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. And i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong ma-notify kapag may mga bago po akong vlogs weekly. Dahil ito po yung most requested vlog ninyo, mag-house tour na po tayo. Alexa, turn on all lights! O yan, pagbukas nyo ng door, bubungad na agad sa inyo yung sala namin at saka yung study area. So tara na, pasok na tayo. So ayan, pagpasok nyo, sala na kaagad namin. Ito siya. And then, nakikita nyo na rin kaagad yung kitchen, yung pantry. So ayan yung view nyo kapag pagpasok nyo sa pinto pa lang. So yung buong house namin, ni-renovate lang siya and nag-move kami dito mga 3 years na, 3 years and 3 months na kami dito sa bahay. And then, yung renovation nito, dinesign ni Daddy. And then, yung builder din is yung team din ni Daddy. Kasi yung asawa ko, architect and contractor siya. So kung gusto nyo magpa-design ng bahay, lalagay ko sa description box yung FB ng aking husband. So, this is our living room. Ganyan lang siya kaliit kasi ito na lang talaga yung space na pwede namin paglagyan ng living room based dun sa layout ng bahay. And then, yung floor area ng bahay is 216 square meters. So, ito yung living room. And andito na agad yung sofa namin. And then, nandito na yung picture wall. So, dito lang yung TV namin, entertainment area. Kung mag-first move in kami dito, talagang yung basic na gamit pa lang yung dala namin. Kasi, syempre, yung pagpapagawa ng bahay, magastos talaga siya. And gusto namin, kung ano yung malalagay namin gamit, yun talaga yung mga gamit na of quality na tsaka gusto namin. So, talagang, it takes a year bago na puno itong sala ng mga gamit na gusto namin, bago namin siya na-decorate. So, itong wall na to, dati puti lang siya nung una namin siyang pinagawa. And then, nag-decide kami ni husband na gawin siyang picture wall. Dagdagan siya ng accent. So, naglagyan namin siya ng wallpaper. Maraming nag-iisip kung totoong brick siya. Hindi. Wallpaper lang siya. Ang technique lang talaga is, pag nagkakabit kayo ng wallpaper, kailangan ipag-align nyo talaga yung pattern niya ng tama para mas magmukha siyang totoong bricks. At saka kaya gusto rin namin ng wallpaper lang siya para low maintenance. Kasi kapag totoong bricks, medyo mahirap pag dikitan na siya ng alikabok. So, itong sofa na to, ito pa yung sofa namin from dun sa dati naming bahay. So, 8 years na siya ngayon. Nabili namin ito sa our home, pati itong coffee table namin. Pero dati, dark brown siya. So, pinare-upholster namin siya, pinagawa namin siyang gray. Kasi yung theme ng bahay na gusto namin is yung maaliwalas sa kamaliwanag. Kaya gusto namin mga whites and gray lang siya. And then, mag-accent na lang kami sa mga soft furnishings or sa furniture. So, itong coffee table namin, may mga ottoman siya. 4 yung ottoman niya. So, maganda siya kasi additional na storage siya. So, ito, dito ko tinatago yung mga throw pillow blanket namin. So, pwede mo itong ipasok dito sa ilalim ng coffee table pag ayaw mo siya na nakakalat. So, since okay naman na medyo malubog pa, kaya nakaganyan. This is our study area. And then, pag may mga guesting kami, additional na dining area din siya. So, ito naman sa likod ko, ito yung shelves namin for display ng mga toys and books sana, na mga gusto namin i-collect. Sa ngayon, toys pa lang laman niya. So, mahilig kami mag-collect ng mga Lego. So, ito mga Lego ng anak ko to. Ayan, ng mga binubuo nila Daddy. Lalo si Bunso at si Daddy, sila yung mas madalas magbuo ng mga Lego na yan. So yan, puro Lego siya sa ngayon, tsaka yung mga RC niya. And then syempre yung collection namin ng Funko Pop na hindi pa nadadagdagan ulit. Pero ayan, sobrang gusto namin yung Funko Pop.
And then itong table na to, dati pa rin to, matagal na siya sa amin. Color black yung color niya dati, gamit namin sa office. And then, pinapaint lang namin siya, pinarepaint lang namin siya. And then yung top niya, wallpaper ko lang din siya para ma-makeover. Our main dining area. So, itong table namin, minana lang namin siya sa parents namin, sa in-laws ko. So, almost 30 to 40 years na siya. So, brown siya dati, repaint namin, and pina-distress look namin. So, ayan, puti na siya na distress look. From dining area, nandito yung aming pantry na lagi kong bina-vlog. So, ito yung ating pantry. Kung gusto niyo siya makita ng detail, pwede niyo puntahan yung vlog ko about dun sa aking pantry tour. Nagay kami ng mirror dito para mas magmukhang malaki yung space namin. Kasi nakikita nyo, medyo maliit lang tong dining area namin. So, yung mirror, pandaya siya para mas magmukhang malaki tong area. So, this is our kitchen. So, malamang kung dati na po kayo dito, nakita nyo na itong kitchen na to, ay nakapag-tour na din kayo. So, itong kitchen, ito yung mas maraming renovate talaga. Dito, mas talagang pinag-isipan ni Habi yung pag-design nito. Itong kitchen at saka yung pantry. Kasi talagang dinesign yung space na to para dun sa use namin. Since dati nga is nagbe-bake kami, nagbe-bake ako at nagtuturo, gusto namin na makater noon yung requirements namin for pag gumagawa kami ng mga cake and then kapag kailangan namin mag-prepare para dun sa mga class. So, yung kitchen, lahat dito binago. Pinalitan lahat ng countertops, tapos in-update talaga yung color niya. Ginawa siyang mas maliwanag. So, ayan, yung backsplash din, pinalitan din yan. So, nag-subway tiles kami. And then, itong island, ito talagang bagong additional to, wala to dati. So, dagdag siya. And then, sa mga appliances namin, ayan yung sobra ding pinag-ipunan namin kasi gusto talaga namin na itong pangalawang house namin, yung mga gamit na meron kami, yung talagang gustong-gusto. So ito, new addition namin siya. Actually, ano to vanity na cabinet siya. Pang CR dapat to ng mga kids, pero hindi namin nagamit kasi hindi na namin binago yun sa CR nila. So ngayon, ginagyan na namin siya ng top ni Daddy, tapos ginamit namin siyang patungan nitong aquarium. Ito kasi mga isdang to, inampun lang ng mga anak ko from school nila. After nung Bible study nila, may mga bit-bit na sila mga nakagarapon na fish. So ayan, nauwi na, nabilihan na lang namin ng aquarium kasi kawawa naman yung mga isda. So hanggang dumami na rin sila, nagdagdag na yung mga bata ng mga fish. So ayan, natutuwa naman sila pero ngayon medyo di na nila pinapansin itong fish dahil na lang yung nag-aalaga ng mga isda. So ito namang area na to, hindi ito talaga yung original plan namin na pagkaka-layout. Ang gusto talaga namin gawin dito is punuin siya ng mga pictures namin. Mga family pictures namin. Kaso, bawal sa Pungsoy kasi facing siya sa door. Bawal daw maglagay ng mirror at saka ng mga pictures. So, nauwi siya sa mga frames na lang. Pero gusto namin siyang baguhin ulit. Pag may time na kami and pag may budget, so sa susunod na house tour na lang namin papakita ulit siya sa inyo. So ngayon naman, pupunta na tayo dun sa mga rooms. Ang house ko pala ay may 3 rooms plus yung gym ni husband. So pupunta muna tayo dun sa gym ni husband kasi never niyo pang nakita yan sa mga vlog ko. So, ito yung gym niya. So natatago, akala niyo wall lang.
Pero ito yung kanyang gym. So yung man cave niya, tataguan ng lahat ng kalat niya. Pasok ka tayo! So welcome sa gym ni Daddy at storage area. Tsaka taguan niya to ng mga kung ano-anong mga anik-anik niya. So, tsaka ng mga plano niya, tsaka ng mga trabaho. So, nakikita niyo niya mga roles ng mga plano dyan. Tapos, ayan, mga plano niya. So, lahat ng mga important na dokumento niya. So, dito siya nagtatago. So, yun lang. Wala namang masyado. Itong room na to, ayan, yung off-limits sa lahat or sa mga bisita, hindi namin ito masyadong pinapakita. Talaga nakasarap palagi ito. Pero yung mga bata, minsan hindi nila mapigilan. Pinapakita nila sa mga kaibigan nila ito pag may natin is yung kids playroom. So, may playroom rules na dapat sundan. Pag di sunod, papakain sa dinosaur. So, tara na, sabay sa playroom. So, ito naman yung playroom ng mga bata. And then, guest room din namin siya. And then, soon, kapag gusto na ng bunso kong magkaroon ng sariling room, ito rin yung magiging room niya. So ngayon, makita nyo, madami pa rin toys dito, pero actually hindi na sila ganun ka malaro sa toys. Pero kinikip namin siya para kapag may mga bisita kami, lalo yung mga pamangkin ko. Marami kasi ako mga pamangkin na bata. Gusto namin pag pupunta sila dito, meron silang pagkakaabalahan. Tsaka tuwang-tawa talaga sila pag nandito sila sa playroom. So itong playroom, nung unang dumating kami dito, talagang wala siyang laman. Ang laman lang niya itong shelf na to, shelves ng book na to, at saka itong lalagyan ng toys. Yun lang. Yun lang ang laman nito. And then, after 2 years, bago ko talaga siya na kompleto, na ito na yung gusto kong ayos ng playroom. Lalo tong kamang to, pinaka gusto ko tong kamang to, itong hemness na daybed. IKEA na furniture siya. Ang gusto ko kasi dito, lumalaki to, may pull out siya, na para siya magiging halos king size na kapag pinulot mo. Pakikita ko sa inyo. So ito, pag pinulot out nyo to, ayan. Tsaka kagandahan, meron din siyang mga drawer sa ilalim na ang dami kong nakikip na toys ni Bunso or ng mga bata. And then ito, kukunin niyo lang yung isa pang foam, then lalaki na tong kama. So kaya nga siya din yung para sa pag may guest kami, ito yung ginagamit namin na bed. Pinulaut nyo and then minove nyo pa yung isang mattress. So magkapatong lang yung mattress, then kailangan mo siyang iurong para maging ganitong kalaking bed na siya. So kasya ang ilang bata dito. Kaya maganda tong bed na to kasi kapag may mga guest ka, marami ka talagang mapapatulog pa. Ayan, puro toys na mga bala dito. Gusto ko tong rack na to, tong storage rack na to kasi masastore ko yung toys according to class niya or category. So, mas maganda na organized yung itsura ng mga toys dito. And then, yung color din niya, nagiging parang sobrang fun para sa mga bata. Then, ito yung dollhouse ng mga anak ko, tag-isa sila. Itong isa, para doon sa panganay ko na, kasi kambal yung girls ko, doon sa mas panganay, and then ito kay Shobe. So, hanggang ngayon ito, gusto pa rin nilang laruin. Yung girls ko, nilalaro pa rin nila to kahit 11 years old na sila. Naglagay ako ng mga shelves pa dito, ng mga cabinet, and then itong TV console. Actually, meron sila ditong Xbox, kaso nilabas namin sa sala. Nitong nag-quarantine, kasi mas gusto nila maglaro dun sa sala. Ang ilalim pa rin ito, mga stuffed toys ang laman pa rin itong loob. Ayan, stuffed toys. Ito din, mga toys pa rin ng mga bata. Ayan. So, yung mga cute nila na
stuffed toys. And din dito naman, yung mga Lalaloopsies nila. So, yan yung laman yan. And then dito, yung mga pinipone naman nila. Yung mga pinipone. Tapos, dito din yung mga Lalaloopsies pa rin nila na toys. So, ito, kinikip ko pa kasi ayaw pa rin nilang i-let go yan. Pero okay lang sa akin kung kailan nila gusto na i-let go yung mga laruan nila. Sa ngayon, ikikip muna namin. Kasi minsan talaga, namimiss pa rin nilang maglaro ng mga room. Malamang sobrang familiar na kayo sa kids room kasi nakikita niyo to palagi na dine-decorate ko monthly. So yung mga rooms nga namin, yung kids room, playroom at saka yung masters, nire-decorate ko siya monthly. So yung sala naman quarterly. So ayan, ito naman yung kids room. So ito naman kids room, doon dumating kami dito, ang laman lang talaga niya itong kama. And yun lang mga ledge na yun na may frames na black. So, yun lang yung tanging laman nito nung lumipat kami dito. And then, after a year, bago namin siya na-furnish naayos na namin siya ng ganito. So, bumili kami ng side table ng mga bata, tsaka nung dresser nila. So, ngayon, naka-purple and green team tayo. So, yung lights dito, yung dalawang table lamp, at saka yung fairy lights nila, connected yan kay Alexa. Para naka-timer kasi yan kung anong oras siya bubukas and anong oras siya sasara. Or para, pwede mo na lang sabihin kay Alexa pag gusto mo siyang ipa-turn on or pa-turn off. Para din mas tipid sa kuryente kung naka-timer na yung mga ilaw namin. Ganoon din sa sala namin kanina, yung arch lamp namin at saka yung nasa wine rack namin. Pati nandun sa may gilid ng aquarium. Lahat yon connected kay Alexa para naka-timer yon or pag mag-open ng door from our room, nagbubukas yung mga ilaw na yon para yung mga bata pag lalabas sila, hindi sila natatakot na lumabas kasi may moto na magbubukas ng ilaw. Yung ilaw naman dito sa kids room, normally yung timer niya, nakatime niya kapag sleeping time na. So alam ng mga kids na once na nag-open yan, hintayin sa kanila na oras na para matulog. And then kapag maliwanag na, namamatay naman na siya. Sabihin, morning na yon. So, alam ng mga bata, from the ilaw nila sa side table at saka yung fairy lights, malalaman nila kung oras na bang matulog and then kung oras na bang gumising. Room. So, kung nandito na kayo sa channel ko, matagal na pamilyar na kayo sa room na to. Itong room na to, dito yung mas madalas talaga kaming tumambay. Ito yung buong maghapon, talagang nandito kami. Kasi mas gusto ng mga bata nanonood dito sa room na to. And then, kami rin, kung nagtatrabaho, dito rin kami gumagawa ng mga dapat naming gawin. And then, kapag nag-movie time kami, mas gusto namin ito mag-movie time kesa dun sa may sala. And then, yung mga bata, kahit may sarili na silang room, lalo na itong ngayong nag-quarantine, mas gusto nilang matulog dito sa room namin. So, kami naman, okay lang kung dito sila matutulog sa room namin. Kasi gusto rin namin sulitin na habang bata sila na gusto pa nila kaming makasama. Lalo na yung bunso ko, naku, napaka-sweet nun. At talagang sumisiksik sa amin yun ni Daddy sa higaan. So, ito naman yung workstation ni Daddy. So, itong lamp niya,
Itong ilaw niya dito, connected to sa doorbell namin outside. So, connected din siya kay Alexa. So, once na may mag-doorbell outside, umiilaw to. Para alam namin, kung di namin narinig yung doorbell sa labas, alam namin na may nagdo-doorbell dun sa main door namin. So, ganun din yung arch lamp, umiilaw din yon once na may nagdo-doorbell sa main door. Ito din, connected din tong computer outlet niya. Itong lahat ng gamit dito, connected to kay Alexa. So, once na sinabi niya mag-turn on yung computer, pag pina-turn on niya kay Alexa, bubuksan na ni Alexa yun para sa kanya yung computer niya. Ito rin, yung TV room namin, connected din to kay Alexa. Actually, pati yung gym room, connected din yun kay Alexa. Kasi ito yung mga mas madalas namin gamitin. So, pag gusto namin siyang ipa-turn off, yun, pwede na namin siyang iutos lang kay Alexa yung pagka-turn off at saka pag-turn on TV. Si Daddy kasi napaka-techy niyan, gustong-gusto niya yung mga ganitong bagay. Sobrang gusto niya yung kung pwede lang lahat ng appliances sa bahay, i-connect niya kay Alexa. So, try natin pa-turn off to kay Alexa. Alexa, turn off room TV. Ayan, pinatay na ni Alexa yung TV para sa atin. And then, naka-timer din tong TV namin. Pwede nyo siyang iset kung ano oras siya gustong iset. So, yung mismong outlet niya, yun na doon sa gilid, lahat yun, papatayin niya kung may mga nasaksak mo na cellphone and all. Pusa niya ita-turn off yung switch na yun. So, lahat dito, hindi mo na kailangang, pag nakalimutan mo siyang i-turn off yun, automatic papatayin niya para sa'yo. Yung outlet namin, connected din siya kay Alexa, yung mismong outlet ng TV, tsaka kung ano man yung mga nakasaksak pa dito sa outlet na to. Kasi diba, kapag yung mga appliances nyo or kung ano man yung nakasaksak dun sa outlet, once hindi mo siya tinatanggal, kumakain pa rin talaga siya ng kuryente. So, kapag na-connect siya kay Alexa, kapag tinatimer mo siya kung kailan siya dapat mamatay, at least kung may mga nakasaksak pa na mga appliances dito, hindi na siya magkukonsume ng konsumo ng kuryente dahil nga ita-turn off niya na at certain time. So at least mas tipid sa kuryente yun, efficient yun para sa amin. Then syempre, i-consider nyo palagi pag nag-design kayo ng mga rooms, yung mga switch ninyo, kailangan kung hanggat kaya nyo gawin, mag 3-way switch kayo para yung mga ilaw, kapag oras na ng tulugan, and then hindi nyo na kailangan bumalik to sa pinto para patayin ulit yung ilaw. So kami, meron kami switch dito sa tabi sa bedside ko. Ito na yung papatayin ko para patay na yung ilaw dito sa kwarto. So mas convenient yun para hindi ka na kailangan tumayo ulit pag nakalimutan mong patayin yung ilaw. Next naman na mag-tour tayo sa master's bathroom. Ito yung isa sa mga pinakagusto ko sa bahay kasi nandito lang yung CR sa kwarto namin. Kasi yung dating bahay namin lang pabumaba para mag-CR. So ito, nandito lang sa loob ng kwarto yung CR. So tara na, pasok tayo sa master's bathroom. So ito yung aming walk-in closet ni husband. So meron akong video nito kung paano ko to inorganize. So hindi ko siya isa-isayin sa inyo. Pero ayan, ito yung mga pinakita ko sa inyo ng mga pinifold ko ng mga damit. So, dito siya nakalagay. And then, ito din. So, yan naman yung mga nakahang namin ng mga going out clothes. Kasi normally, yung mga naka-fold namin, yan yung mga pambahay namin. So, ito, actually, gusto talaga namin. Ang plan is lagyan talaga to ng mga sliding na mirrors para full the mirror siya. Pero, since constraint na sa budget, tipid-tipid na, so, sa mga next part na yon ng mga gusto pa namin idagdag ito sa bahay. So, ito yung mga pants. Ang maganda dito, napupull out to. Ayan, no? So, pag pipili ka, pwede mo siyang i-pull out, tapos yun, babalik mo na lang siya ulit. Same din with dito. So, ito yung aming jacuzzi and yung aming sink. So, yung sa sink namin, open lang yung sa baba niya. So, naglagay lang kami ng mga storage boxes para dun sa mga
toiletries namin. And then, syempre, nandun din yung aming maliit na trash can. And then, meron din siyang sabitan ng towel doon. Para kapag maghugas ka, nandun na yung towel mo. And then, ito namang jacuzzi namin. Nandito na talaga to nung paglipat namin. So, gusto namin siyang ipa-repaint, kaso hindi na namin siya napa-repaint pa. So, kasama yan sa mga susunod na renovations na gagawin naman namin. So, ang pinagawa lang namin dito sa CR, actually madami pala, pinabakbak namin talaga yung mga closet dito, and then, bago namin lahat ng tiles. Ang hindi na namin pinabago, ito, hindi na namin siya pinatanggal, yun lang, gusto na namin siya ipa-repaint, hindi pa namin siya nagagawa. So, ito ang aming shower, and then, our water closet. So, ito rin yung shower enclosure, hindi na namin siya pinabago nung una kaming nag-renovate ng house. So, kasama siya sa second part ng mga i-renovate namin dito sa bahay. And then, nandito na yung laundry basket namin, dito sa may labas ng shower para pag maliligo ka, nandiyan na kaagad siya. Ito naman yun, yung aming common CR and also yung kids CR. So, ito binabago din namin lahat dito, yung mga tiles and then yung lahat ng mga fixtures sa CR. So, yung water closet, yung sink, and then lahat, pati yung mga shower. Tapos, gusto namin siya lagyan ng shower enclosure. So, yan yung mga next na kasama dun sa susunod na renovation namin. Last part ng tour natin is yung laundry area. So, itong laundry area, bago siya pumunta dun sa common CR. So, ayan, last vlog ko, sinasabi ko na gusto ko siyang iayusin ulit kasi nga, dumumi na siya. Ang dumi na nung mga shelves niya. So, we are thinking kung magre-repaint ba kami or mag-wallpaper. So, ayan, nag-repaint na si Daddy. Kasi sabi ko talaga, mas gusto ko na i-repaint na lang ulit siya ng white. At yung super favorite part ko dito sa laundry area, itong mga dispenser ko ng soap, ng Fabcon at saka ng vinegar. Kasi para sa akin, mas madali siyang kunin kapag maglalagay ka na, kapag naka-dispenser siya ng ganyan. Tsaka ang cute-cute niya lang talagang tignan. Ito yung Ariel ko para sa mga whites. Ito yung para sa colored ko. And then, meron akong Favcon dito, yung Downy. And then, yung vinegar. So, yes, naglalagay ako ng vinegar sa laundry ko. Try nyo kasi napaka-effective talaga niya. Yan, pakita ko lang sa inyo na yan, nakakatuwa na kasi ang linis-linis niya ng tignan dahil na-repaint na siya ni Daddy. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo yung ating house tour. See you in my next video. Bye!